Ano ang biblikal na paraan ng ebanghelismo? Kapag sinusubukang magpasya kung paano ibahagi si Kristo sa isang tao, ang panimulang punto ay dapat nakapareho ng kay Juan Bautista at kay Jesus mismo. Sinasabi sa atin ng Mateo 3:2 na sinimulan ni Juan ang kanyang ministeryo sa mga salitang, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit." Ang pagsisisi ay tumutukoy sa isang pagbabago ng isip na nagpapahiwatig ng kalungkutan para sa mga nakaraang pagkakasala. 2 Korintos 7:10. Isang malalim na pakiramdam ng kasamaan ng kasalanan na ginawa laban sa Diyos. Awit 51:4. At isang mulat na desisyon na tumalikod mula sa kasalanan patungo sa Diyos. Ang mga unang salitang binigkas ni Jesus noong sinimulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo ay kapareho ng kay Juan, Mateo 4:17. Biblikal na pagbabahagi ng ebanghelyo, ang mabuting balita at ang masamang balita. Ang salitang ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Bagaman maraming Kristiyanong may mabuting layunin ang nagsimula sa kanilang mga pagsisikap na mag-ebanghelyo sa pamamagitan ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ang mensaheng iyan ay wala sa mga di sumasampalataya na dapat munang humarap sa lawak ng masamang balita. Una, ang tao ay nahiwalay sa isang banal, matuwid na Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Pangalawa, ang Diyos ay napopuot sa kasalanan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Awit 7:11. Ikatlo, ang kamatayan at paghatol ay hindi maiiwasan. Hebreo 9:27. Ikaapat, ang tao ay ganap na walang kakayahang gumawa ng anuman tungkol sa sitwasyon. Hanggang sa ang buong lawak ng masamang balitang ito ay malahad, ang mabuting balita ay hindi maaaring mabisang maipararating. Biblikal na pagbabahagi ng ebanghelyo, ang kabanalan ng Diyos. Ang kulang sa maraming modernong ebanghelismo ay ang kabanalan ng Diyos. Sa pangitain ni Isaias sa langit, ang kabanalan ng Diyos ay pinupuri ng mga serapin sa paligid ng trono. Sa lahat ng katangian ng Diyos na maaari nilang purihin, ang kanyang kabanalan, hindi ang kanyang pag-ibig na kanilang kinanta. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Isaiah 6:3. Kapag naunawaan natin kung gaano kabanal ang Diyos, masisimulan nating maunawaan ang kanyang pagkamuhi sa kasalanan at ang kanyang matuwid na galit sa mga makasalanan. Ang Zacarias 8:16-17 at Kawikaan 6:16-19 ay binalangka sa mga kasalanang kinasusuklaman ng Diyos: pagmamalaki, pagsisinungaling, pagpatay, puwad ng saksi, yung mga pumupukaw ng kaguluhan, at yung may kasamaan sa kanilang mga puso. Hindi tanggap ang idea na talagang may kinasusuklaman ng Diyos dahil mas komportable tayo sa Kanya bilang Diyos ng pag-ibig na siyang tiyak. Ngunit ang kanyang puot ay totoo at nag-aalab ito laban sa kasamaan. Isaiah 5:25, Hosea 8:5, Zacarias 10:3. Ang taong hindi ligtas ay nakatayo sa panganib ng puot ng banal na Diyos. Gaya ng ipinaalala sa atin ng Hebreo 10:31, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ang isang hindi mananampalataya ay nahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kasalanan, na kinasusuklaman ng Diyos at wala siyang magagawa tungkol dito. Ang kanyang kalikasan ay tiwali at bumagsak, at siya ay patay sa mga pagsuway at mga kasalanan. Efeso 2:1. Na walang pag-asang tubusin ang kanyang sarili. Hindi niya maililigtas ang kanyang sarili sa kabila ng mabubuting hangarin o mabubuting gawa. Roma 3:20. Ang bawat mabuting gawa na inakala ng tao na magagawa niya ay parang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Isaiah 64:6. Walang anumang uri ng mabuting pamumuhay ang gagawing katanggap-tanggap tayo sa mata ng Diyos dahil ang pamantayan ay kabanalan. Kung wala ito ay walang makakakita sa Diyos. Hebreo 12:14. Biblikal na pagbabahagi ng ebanghelyo, kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit ngayon ay dumating ang mabuting balita. Ang hindi kayang gawin ng tao para iligtas ang kanyang sarili, ginawa ng Diyos sa krus. Pinagpalit ni Jesus ang kanyang matuwid, banal na kalikasan para sa ating makasalanang kalikasan upang tayo ay makatayo sa harap ng Diyos na ganap na malinis at dalisay. Mga bagong nilalang na ang lumang kasalanang kalikasan ay nawala na magpakailanman. 2 Korinto 5:17-21.
Ibinigay ng Diyos ang perpektong sakripisyo para sa ating kasalanan. Hindi dahil karapat-dapat tayo o nakuha ito, ngunit dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya at awa. Efeso 2:8-9. Tanging ang mga nabago ang kalikasan ang makakatakas sa puot ng Diyos at mamuhay sa liwanag ng kanyang pag-ibig at awa. Kung paniniwalaan natin ang mga bagay na ito at ibibigay natin ang ating buhay sa pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay tayo ng walang hanggan kasama niya sa kaligayahan at kaluwalhatian sa langit. Magandang balita talaga ito. Ang biblikal na pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagsisimula sa panalangin para sa patnubay ng banal na espiritu sa pagsaksi. Bukas na mga pintuan ng pagkakataon at malinaw na pag-unawa sa masamang balita ng kasalanan at puot at ang mabuting balita ng pag-ibig, biyaya, awa at pananampalataya.